Mga kabida, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito hong status po ngayon mga kabida ng mga senatorial bets po ng PDP laban. Lately lang po, may nakapansin po mga kabida na umangat po yung rankings ng ilang senatorial bets po ng PDP laban. Okay? With the likes of Attorney Bondok, Attorney Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, In fact, sa recent survey po mga kabida ng Pulse Asia, apat na po na mga miyembro ng PDP laban ang nakapasok po mga kabida sa Magic 12. Of course, excluding po itong si Senator Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa kasi unang-una po consistent pong nasa Magic 12 po itong dalawa, mga kabida, since day 1 po na nag-umpisa po itong survey po mga kabida. Okay? Now, yung dalawang sinabi ko po kanina na nakapasok po sa Magic 12, ito hong si Philip Salvador at saka ito hong si Congressman Rodante Marcoleta, Okay? Very surprising po mga kabida, ito hong si Philip Salvador, Of all the PDP laban senatorial bets, ang inaasahan ko pong the list na makapasok po sa Magic 12, ito hong si Philip Salvador po mga kabida. Okay? Considering wala hong background po ito, unang-una sa legislature. Okay lang po itong si Attorney Bondok, Kasi abogado po, Kahit pa paano may alam po, pagdating ho sa legislatura po mga kabida, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Marcoleta, Attorney Hinlo. Okay? Puro mga abogado po 'yan. Dr. Mata, doktor po 'yan, Okay? Unlike ho si Philip Salvador, hindi naman po na minamaliit po natin itong si Philip. Pero kung pagbabatayan po natin yung kanilang educational background, mas angat po itong apat po mga kabida na mga miyembro po ng PDP laban, Okay? So, very surprising yung pagkapasok po ni Philip Salvador. And of course, ito hong si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta po mga kabida. Pero hong nagsasabi na kapag maglabas na raw ng official listing po ng mga kandidatong susuportahan po ito hong Iglesia ni Cristo, baka mas aangat daw yung posisyon ni Congressman Marcoleta po mga kabida. Now, dito ho sa pag-angat po ng ilang mga kandidato po sa ranking mga kabida, batay sa latest Pulse Asia survey, okay? According to Attorney Ferdinand Topacio po mga kabida, isang tao ang pwede hong bigyan ng credit ho dito, Okay? Yung bagong campaign manager daw mga kabida ng PDP laban. Kahit na ako napatanong po ako mga kabida nung intro po ng programa po ni Attorney Ferdy Topacio, nang nabanggit po niya yung campaign manager, bagong campaign manager, I was asking myself, sino kaya ito? Okay? Hindi naman po si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte po ay nasa The Hague, Netherlands. Malabo po yun na makasama ng mga senatorial bets po ng PDP laban, mga kabida. So definitely, hindi ho si Pangulong Duterte. Pakinggan muna natin mga kabida, ito hong si Attorney Ferdy Topacio, kung sino yung sinasabi po niyang bagong campaign manager po ng PDP laban na siya pong nagpaangat sa rankings ng ilan po sa mga miyembro nito. Narito po, mga kabida. Thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number 1 na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos. Siya na ang campaign manager natin? Oo, kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nag-iwisit sa pamahalaan Ayan. So, alam niyo na kung sino. Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabida, Although shadow campaign manager lang po yan, kasi may sariling mga bets yan itong alyansa para sa bagong Pilipinas, Pero, yun nga ang sabi po ni Attorney Topacio po mga kabida, parang indirect yung benefit na nakuha po mga kabida ng mga senatorial bets po ng PDP laban. Dito ho sa pinagagawa daw ni Pangulong Marcos, Okay?
yung problema na kinakaharap po ng Pilipinas po ngayon, ng gobyerno po niya, no? Like for example na lang po, ito hong kaliwat kanan na krimen, mga kabida, no? Ito hong kidnapping, lately lang po, meron pong kinidnap po, mga kabida, no? Isang negosyante at yung kanya hong driver. Ang masaklap lang po dito, nakapagbayad na po, pinatay pa rin daw, ano? Mga kabida. So yun po, no? Corruption issues. Okay? Kaliwat kanan na corruption, ang allegation po, mga kabida, laban po dito ho sa Marcos administration, ano? Yung walang decisiveness, okay? Mula sa Pangulo po, mga kabida, when it comes to decision making. Okay? So yun yung mga factors kung bakit po yung mga tao daw ay medyo nag-aalangan po, mga kabida, no? Sa pagboto doon po sa mga kaalyado po ng Pangulo. At sa halip po ay nagkaroon po daw ng sympathy vote, lalong-lalo na po ito hong ginawa po nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, no? Inaresto po, okay, dinala po, mga kabida, sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court, ano, sa ilalim po ng Marcos administration. Ano? So parang sympathy vote 'yon. Yung nangyari po ngayon, yung preferences po, mga kabida, ng mga Pilipino, at kaya umangat yung rankings, ano, ito hong mga senatorial bets po ng PDP laban. That's according to Attorney Ferdy Topacio po, mga kabida, ano. Okay? Actually, ang medyo disadvantage ho dito, ito hong mga kandidato ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kabida, no? May mga kandidato ho nila na aminado na apektado po sila dito ho sa nangyari po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Mantakin nyo, di ba? Pag pupunta po sila sa mga probinsya po, lalong-lalo na po sa Mindanao, di ba? Minsan po ay pinahiya po itong mga bets po ng alyansa po kasi sa halip na si Bongbong Marcos yung isisigaw po ng mga tao doon, yung chanting po ng mga tao, iba Duterte, Duterte. Diba? So, napahiya yung iba. At yun nga apektado po yung ibang mga kandidato po, no? In fact, dalawa na pong mga kandidato po, mga kabida, ng alyansa ang umalis. Ito hong si Amy Marcos at ito hong si Camille Villar. Although sinabi po ni Mr. Toby Chanco, yung campaign manager po ng alyansa po, mga kabida, na nananatili pa rin ito hong dalawa po, ano, sa kanila hong team, pero malinaw na po, no, na nagpa-endorso po sila, no, kay Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Malabo kasi, mga kabida, na mananatili po sila sa alyansa and then at the same time magpapa-endorso po doon sa kabila, no? Parang namamangka po sa dalawang ilog po yung dating. 'Di ba? So common sense na lang po, ano? Yung paglipat po nila, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa kanila po, mga kabida. So ibig sabihin po doon na iniwan na po nila ito hong alyansa po, mga kabida, no? At meron pa dong isa, ano? Sa narinig ko po, meron pa dong isa ang lilipat po, ang tatalon, ano? Okay? Hindi na din alam kung ano po yung magiging rason po, ano? Basta meron po tayong natanggap, ayon po sa mga bubuwit po, mga kabida, meron daw isang kandidato within the alyansa po na possibly tatalon daw, ano? Aalis po, mga kabida. Susundan ito hong si Senator Amy at saka ito hong si Camille Villar, ano, mga kabida. So, yun lang po, ano? So, credit to President Bongbong Marcos, ito hong pag-angat ng mga kandidato ho ng PDP laban, ano? At most likely, kung tuloy-tuloy po itong ginagawa po ni Pangulong Marcos daw, mga kabida, okay, baka po madagdagan po itong mga senatorial bets po ng PDP na makapasok po dyan sa Magic 12 po, mga kabida, no? Okay? Kung titingnan po natin, ganito po, yung bilang po ng mga kandidato, alyansa versus PDP laban, yung alyansa po ay nalagasan na po ng dalawa. Okay? Ang dinadala po ngayon ng ilang mga supporters po ng Duterte,
ito hong si Amy Marcos at saka si Camille Villar. With the 10 senatorial bets ng PDP laban. So, ilan sila lahat? 12 na po, ano? Compared to 10 senatorial bets po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, mas lamang na po ito hong PDP laban po ngayon. Itong oposisyon, ano? Mga kabida. So, yun lang po. Para po sa inyo, sang-ayon po ba kayo mga kabida dito ho sa sinabi po ni Attorney Ferdy Topacio na ang nagpaangat daw nitong rankings ng ilang mga miyembro po ng PDP laban mga kabida ay ito hong si Pangulong Ferdinand Marcos. Okay? Kung sang-ayon po kayo o hindi po kayo sang-ayon, you can comment down mga kabida sa aking comment section. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.